welcome ulit dito sa aking channel at ito na nga mga beshies, isang loan app na naman na VitaShelf ang pangalan. So nakakaloka sa pangalan pa lang, hindi natin alam kung mapagkakatiwalaan ba ito or hindi. And at ang pambungad ay pwedeng makihiram ng 5,000, 10,000 at may duration na 120 days or halos nasa 4 months nga na long term. So, interest rate 10 to 15% per year. So parang mababa kung 10 to 15% per year lang, pero totoo kaya? Procedure fee 0, transaction fee 0. So, syempre, nung nakita ko yung pambungad ng loan app na ito, aba, tinuloy ko na umutang dito mga beshies para ma-check nga kung maganda nga ba ito. I-recommend nga sa inyo or kung maganda utangan. Pero bago ang lahat mga beshies, kung ngayon ka nga lang dito sa aking channel, abay huwag mong kalimutan na mag-subscribe para maging updated ka nga sa iba't ibang mga videos na ina-upload natin kung ano yung mga legit at hindi legit. Siyempre, may pa-good news pa rin ako kasi sa bawat video na ina-upload nga natin, ako ay nagpapag-giveaways hanggang 10,000 pesos. Ang kailangan niya lang gawin, i-comment nga kung ano yung napanood mo related sa video na ito at ako ay mamimili via YouTube comment picker kung sino yung ating mabibigyan sa ating pa-cash giveaways. Disclaimer, try or apply at your own risk. Going back, ang pag-usapan nga natin na itong VitaShelf, okay? So sabi ko kanina parang hindi siya related sa loan, pero nagpapautang nga daw. So same with other loan app naman ito na maglalagay tayo ng ating valid mobile number at verification code. Meron tayong matatanggap once na natap nga natin yung get code. So ito yung sinasabi ko sa inyo mga beshies, yung pambungad nga ng loan app na ito na hanggang 5,000 or 5,000 to 10,000 yung pwedeng mahiram. At bago nga tayo makautang dito, may mga kailangan tayong sagutan syempre. So unang-una dito ay yung basic information. So, kailangan daw natin mag-upload agad-agad ng isang valid government ID. Aba, naninigurado, ID agad yung hinanap ng loan app na ito. Marami naman yung pagpipilian dito and humid yung pinili ko. And kailangan nating picturean nga yung ating valid ID. Basic information like yung first name, middle name ay optional, yung last name, yung date of birth, religion, education, marital status, at number of children. Aba, medyo marami. Itong pinapasagot ng loan app na ito, kailangan pa daw masagutan yung province and city of residence, yung detailed address, marital status nga at number of children. Kung makapagpasagot naman ito, ay akala mo maganda utangan. So, ayan, yung detailed address, yung length of stay, ilang years ka daw ba nakatira dito, at yung email address, maglalagay nga daw tayo ng ating email address. Disclaimer ng mga beshies ko ha, hindi ako binayaran ng loan app na ito para ma-i-endorse sa inyo or bali ginagawan ko lang ito ng aking honest review. Sinusubukan ko na utangan, pakita sa inyo kung maganda ba i-consider utangan or hindi, kung malaki ba yung pwedeng mahiram, lalong-lalo kapag first time na umutang or hindi, or kung mahaba ba yung payment terms or napaka-short term lang na naman. At agad dito tayo sa contact information. So dito mga beshies, maglalagay tayo ng mga personal references at kagaya ng mga paulit-ulit kong sinasabi mga beshies na mag-ingat po kayo sa paglalagay ng mga personal references. Kasi dito mga beshies, kapag nag-post due yung loan application mo or ngayon yung due date mo, hindi ko naman sinasabi na itong VitaShelf. Pero sa mga na-experience ko sa ibang mga loan app, ay kapag nag-post due yung loan application or ngayon yung due date, asahan mo natatadarin ka ng iba't ibang mga text messages at mga calls. And syempre kung hindi ka pa makakabayad, asahan mo na pati yung mga personal references mo ma-message nila. So based yun sa experience ko sa mga ibang mga loan app na nasubukan ko. Kaya bagamat wala pa akong na-experience dito sa VitaShelf kasi ngayon pa lang ako utang dito, nire-remind ko na kayo na halos lahat yung iba't ibang mga loan app na may matataas na interest and processing fees ay pare-pareho lang yung way nila sa pagpapautang, sa paniningil, okay? Ang name ng app na ito, kapag dina-download natin ay VitaShelf, pero dito sa dulo ng aking loan application, naging Lend Pinoy daw. At yung 5,000 to 10,000, naging 3,000 lang daw yung pwede kong mahiram. Or dahil nga first time ko na umutang, ito yung unang in-offer sa akin, 3,000 pesos. Yung terms ay 120 days. Merong nakalagay dito na interest na 10 pesos lang.
Kaya lang kasi mga beshies, bumawi naman sila sa handling fee na 1,350. So ito, hindi ko matatanggap ng buo yung 3,000 pesos kasi may handling fee na 1,350 at 10 pesos na interest. At itong mga charges na handling fee at interest ay ikakaltas muna nila. At kung ano yung matitira, yun lang yung ipapadala nila, which is yung 1,650 na ito na nga yung matatanggap, okay? Kapag ginaw natin na umutang dito. So, merong nakalagay dito na 120 days nga daw na duration or payment terms. Kaya lang nung inext ko nga yung aking loan application, yung 120 days na payment terms ay hindi pala totoo kasi naging 7 days lang. Diba? So, akalain mo yon, uutang ako dito ng 3,000 pesos at ang matatanggap ko lang ay 1,650 pesos dahil sa iba't ibang mga kinaltas, di ba? At kailangan kong magbayad within 7 days. So, application or date of application ay April 21, 2025. 7 days nga daw yung borrowing period. Doon sa 3,000 pesos na utangin ko, ay hindi ko nga matanggap ng buo, kundi 1,650 nga lang yung ipapadala ng loan app na ito dahil meron niyang handling fee na 1,350 at interest na 10 pesos. Okay, so itong 120 days or 4 months na loan terms, hindi rin po totoo, kundi 7 days lang. Kaya isang pautangan online na naman na hindi magandang utangan, itong VitaShelf. Iba-iba ng pangalan yung iba't ibang mga loan app at yung mga iba sadyang bago lang talaga. Kaya lang, in terms sa mga processing fees, sa mga charges ay halos pare-pareho lang. Isang loan app na naman na hindi ko nire-recommend sa inyo or hindi magandang utangan kasi nga hindi talaga ito makakatulong sa atin kundi mas lalo pa tayong mailulubog sa utang. Kasi akalain mo dun sa 3,000 pesos, halos kalahati yung matatanggapin lang or yung matatanggap kasi 1,650 pesos lang. Dahil nga may handling fee na 1,350 at 10 pesos na interest, di ba? So parang eme-eme lang din yung 10 pesos na interest para masabi na mababa yung interest pero bumawi naman sila sa handling fee na 1,350 pesos. Kaya isang loan app na naman mga beshes na please lang wag niyong utangan, okay? So kung ayaw nyo na madagdagan yung stress nyo or mas lalong malubog sa utang, abay wag nyo na i-consider na umutang sa iba't ibang mga loan app, diba? Kasi hindi nga ito nakakatulong sa atin. Instead, mas lalo pa tayong nilulubog sa utang. At kung sakali mga beshes ko na meron kayong experience sa loan app na ito, it's either maganda man or hindi, sana comment nyo po yan. At lalong-lalo kung nakautang kayo and then nag-pause due ang inyong loan application, or ngayon yung due date nyo at meron kayong mga na-experience sa collector nila, sana i-comment nyo po yan para mabasa ko at mabasa rin ng mga iba na nagbabalak pa lang i-download or subukan na utangan yung loan app na ito. Diba? Para makatulong tayo sa iba na instead na ma-fall din sila sa iba't ibang scheme na ginagawa ng iba't ibang mga loan app, at least diba, magkaroon sila ng idea. Okay? So, yun lang mga beshies. Anyway, thank you for watching. Sana makatulong yung video na ito sa inyo para makapag-decide kung ida-download nyo, kung utangan nyo ba or hindi. Thank you guys at see you sa aking next vlog. Bye!